Nanindigan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagbabawal sa mga UV Express na dumaan sa EDSA at nagbantang huhulihin ang sinumang lalabag sa kautusan. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Mayroong mahigit 10,000 mga utility vehicle express sa buong Metro Manila at nasa 2,000 dito ang dumadaan sa EDSA araw-araw. Kaya naman tiyak na maraming pasahero ang maapektuhan sa gagawing pagbabawal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga ito sa EDSA simula ngayong buwan. Naindis nga ako kasi binaba kami sa Trinoma. Ang layo-layo na nilakad ko magmula doon hanggang dito. Ngunit sa kabila nito, nanindigan ng LTFRB sa pagpapatupad ng kautusan at nagbabala na huhulihin ang sinumang lalabag dito. Because we're addressing the traffic congestion along EDSA. But other than that, I would like to premise our memorandum circular that was issued that there has been no franchise that was issued to any UV operators to traverse or take EDSA. Isang UV Express Terminal ang nandito mismo sa gilid ng EDSA. Mula nang ilabas ng LTFRB ang memo circular, marami sa mga driver ang ayaw nang magsakay ng pasahero dito dahil sa takot na baka sila ay mahuli. Katunayan, iisa na lamang yung natira dito ngayon na magsasakay na pasahero. Ang tanong ng mga driver, bakit daw sila nabigyan ng prangkisa dito sa EDSA, gayong pagbabawalan din pala silang dumaan dito? Ba't bawal kami? Yung ruta namin dito sa EDSA, tapos yung terminal namin, yung linya dito sa MRT. Bunsod nito, hihilingin ng UV Express operator sa LTFRB na ipatigil ang naturang kautusan. Tipunan ko po ang aking executive committee, kasama po yan si Ms. Wine, na kami magpulong at para malaman natin kung ano ang negatibong epekto nito sa UV Express. Binigyang diin pa ng LTFRB na hindi rin maaaring basta makapagtaas ng pasahe ang mga UV Express dahil kailangan pa itong dumaan sa public hearing dahil regulated ang mga ito. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City.